Inyo ang Panginoon, maligong bagong taon po sa inyo lahat. Bahagi ho ng paanyaya natin ngayon sa ating pagtahak sa taong itong 2025 sa dakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Ang Panginoon ay nag-aanyaya sa atin at sa pagdiriwang din natin ng ordinaryong jubileo 2025 bilang 2025 taon ng kapanganakan ng ating Panginoon Jesucristo na may tema manlalakbay ng may pag-asa, Pilgrims of Hope. Asa na po, itong taon na ito, 2025, ay higit natin pakinabangan. At nais natin itong pagdilay-dilayan sa tulong ng mahal na Birhen Maria bilang ina ng Diyos. Napakahalaga po yung title na ina ng Diyos. Theotokos, Mother of God. Kasi para sa iba, si Maria ay lagusan lang para matubo lamang na pinagdaraanan ng ating Panginoong Jesucristo na ang Diyos na naging tao. Sa atin o hindi, bahagi yun ng pagkinala natin ina ng Diyos. So, si Jesus ay may bahagi kung anong mayroon si Maria sapagkat siya ang ina ng Diyos. At nawa po ay bahagi na tulungan tayo sa ating pagpagkilay para harapin natin ang taong itong 2025. Una, bahagi yun ng ating patuloy na pagpapasalamat habang iniiwan natin ang taong 2024. So tayo naman ay mapuno ng pasasalamat sa mga biyaya na ipinagkakaloob ng Diyos. Sabi nga po natin ng panahon na pag-inilay natin sa Misa Vicario, sabi natin ay count your blessings. Kung ano man ang iyong mga biyaya na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, ay bilangin natin. Kaya nawa maging bahagi ito ng patuloy natin pagkilos. Pero kaakibat ito, higit sa lahat, hindi lamang yung mga material na bagay na ipinagkaloob ng Diyos. Maaring pera, lupa, trabaho, mag-anak. Pero higit sa lahat, yung biyaya ng yung narinig natin sa sulat ng San Pablo sa mga taga-Colosas sa ikalawang pagbasa. Hindi na kayo alipin kay mga anak ng Diyos. Kasi yun ang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos kung bakit siya ay naparito sa daigdig na ito. Isinilang ni Maria upang iligtas tayo sa kasalanan at palayanin tayo sa epekto ng kasalanan na nagdudulot sa atin ng kahirapan
at kapahamakan. Yun nawa, yung huwag natin kalimutan yung pagliligtas ng Diyos na binibigyan natin ang pagkapalaga ngayon sa kanyang pagsilang. Kaya bahagi nito huwag niyong dalhin sa 2025 yung mga hinanakit ninyo sa buhay. Magpatawad kayo. Patawarin ninyo yung mga taong nagkasala sa inyo. Humingi rin kayo ng tawad. Mas maganda kung kayo nakapag-umpisa. Bahagi yun na kung saan ay makita mo natin. Patawarin ninyo yung mga taong hindi kayo pinatatawad. Patawarin ninyo yung mga taong nakasakit sa inyo. Bahagi mo yun. Sabi nga po minsan kaya po minsan hindi tayo makapagpatawad kasi we would like to extract justice. Gusto namin ng katarungan. Huwag ko kayong mag-alala. Kaya nga huwag tayo may purgatorio. Kasi yung ating katarungan, kung hindi man nila maibigay sa daigdig na ito, ang katarungan, huwag kayong mag-alala. Kasi yun ay hihingi ng Diyos. Kaya nga, kung po yung turo ng purgatorio, yun ay turo ng katarungan. Hayaan ninyo. Huwag kayong mag-alala. Hindi kayo malulugi. Pero sa oras na hindi kayo magpatawad, mahirapan kayong magpapasalamat sa mga biyaya na pinagkakaloob ng Diyos. At yun ay mga bagay na dadalhin ninyo sa taong ito, 2025. Bakit yung ginagala? Ay, hindi kayo nagpapatawad. Kaya hindi rin kayo nakapagpupulot ng tunay na pagpapasalamat. Pangalawa, sangayon noon sa mga dalubhasa, kaya daw ang tao ay mas higit na nalulungkot kasi bakit? We have too high expectation. Malalakas ang aming mga expectation sa buhay. Maging simple lang, no? Kaya kung minsan nahihirapan tayo danasin ang biyaya na ipinagkaloob ng Diyos, ay ang yayabang natin, no? Gusto natin ang mga bagay natin, hindi naman natin kaya. Si Jesus isinilang sa loob ng sabsaban, yung ating ngayong ang social pa yan, no? Kasi yan ay traditional na bahay ng mga mayayamang Pilipino noong panahon ng Kastila. So bahagi yun. Pero kapag sinabi natin Pinoy, ano ibig sabihin? Tirahan ng hayop, no? Ay biro mo yun? Ang Diyos, ang anak ng Diyos, isinilang hindi sa palasyo, no? Ngunit sa loob ng isang sabsaban. No? Doon ipinanganak ni Maria, ang anak ng Diyos. Kaya bahagi yun, no? Huwag tayong mag-expect ng masyadong malaki. Hindi ko sinasabi na hindi na kayo mangarap, managinip. Hindi. Pero dapat, nakadapat sa lupa ang ating mga paa. Huwag tayo nakalugang sa alapahan. Bahagi yung kuminsan na kung saan ay baka mamaya ay nagugulo tayo gawa ng ito yung gusto natin. Kaya po kuminsan, no? Marami rin yung may-scam. Katulad na din bawal
Yung mga sinasabi, mag-invest ka 5% ang tutubuhin mo sa loob ng isang buwan. Ay bahagi yun, payabaman. Malayo yun sa realidad. Kaya kung minsan naloloko tayo, financially, culturally, politically, and socially. Bakit? Ang pinag-iral natin ay kayabangan. Ang pinag-iral na Jesus na naging bahagi at naging karanasan ni Maria Elena. Kababalan ng loob ang Diyos na isinilang sa loob ng sapsapan. Maging payak. Simple. Kaya nga kung minsan ang sabi nga natin, mababaw ang kaligayahan. Tayo mga Pilipino, mababaw ang kaligayahan. Manatili tayo mababaw ang kaligayahan. Mas maliligaya tayo sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Yan po ay pinatunayan ng mga eksperto sa social behavior. Pangatlo, ngayong bagong taon, marami sa atin nag-iipon ng mga bilog ng prutas. Bakit? Pampaswerte. Alam nyo, pamahiino yun. Huwag kayong maniwala doon. Yun ay labago sa unang utos ng Diyos. Kung minsan sinasabi ng iba na nga, wala namang problema kapag maniwala ka sa pamahiin. Hindi yun. Malaki yung problema. Inaagaw mo yung para sa Diyos. Bahagi ko yun. Laban mo yun sa unang utos ng Diyos. Ibigin mo ang Diyos ang higit sa lahat. Sa atin o, wala akong swerte. Sabi na sa atin, bakit tayo mayroon tayong mga prutas? Pero, yung prutas natin yan ay hindi yung pampaswerte. Ngunit pagkapasalamat sa alin, sa bountiful harvest, sa pagkapasalamat natin sa alin, sa mayabong na ani, na nais natin ibahagi para sa iba. Iniaalay natin sa Diyos. Anawa ay maging bahagi ng ating pag-ibig. Mamaya o pagkatapos ng second mass, pamamahagi din naman yan. Pero yun naman yung huwag natin kalimutan. Na ipinamamanig sa atin ang purong pikapal. Huwag maniwala sa swerte. Ano yung sa atin? Pagpapala. Kaya nga sa ikalawang pagbasa, sa unang pagbasa, sa aklat ng mga bilang, anong sabi ng Panginoon kay Moises? Sabihin mo kay Aaron, ganito mong pagpalain ang aking bayan. Kaya nga tayo, ina-amplify natin nun, saan? Yung tayo pasimula ng banal na pagdiriwang, pinabasbasan kayo. Kasi nasabi ng Panginoon pag basbasan mo ang aking bayan, sa atin ang bahagi, pwede sila alin. Huwag natin kalimutan na alin, na ang mas malaking biyaya ay alin. Kapag tumanggap kayo ng komunyon, bahagi yun ako sa makita natin, na alin ang tinatanggap ninyo ay alin, hindi lamang isang pinasang pinapal. Tinatanggap ninyo ang alin, ang isang Diyos na naging tao sa anyo ng Oscar. Ay biro yan, pwede mong sabihin na katulad ni Maria, dalag-dalag ko sa Jesus. Tinatanggap ko sa Jesus. Sinasabi ng ibang sekta,
Tanggapin ninyo si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Ay sa atin, hindi lang salita, kundi maliwanag natin sa gawa. Bahagi yun. Kaya kapag wala mo lang, tanggapin ninyo si Jesus. Yan yung pagkapala ng Diyos. Ano yung pangahawakan natin? Ay, magtiwala ka sa Diyos. Magtiwala ka sa Diyos na ikaw ay binigyan ng kakayanan. Hanapin mo yung iyong galing. May kanya-kanya tayong galing. Bahagi o paralin, doon ka lumago. Kung ikaw ay yayaman, hindi sapagkat ikaw ay nakaipon ng 12 piraso ng bilog. Ngunit ikaw ay umaman sa pagkagaling, ginamit mo na yung galing na ipinagkaloob ng Diyos sa iyo. Magtiwala ka sa Diyos na nagbigay sa iyo ng iyong pagkilos at ang iyong kakayanan upang ikaw ay lumago sa daigdig na ito. Magtiwala ka sa iyong sarili, na kakayanin mong umunlad. Ang magtiwala ka sa Diyos na alin, tulad ng ibinaman ko, nais niyang tayo ay umunlad at higit niyang makasama saan? Doon sa kanyang kaharian sa langit. Ang langit na ibinibigay ng Diyos sa atin. E ano pa yung mga bagay na dito sa daigdig na ito? Kailan, gamitin natin yung pagtitiwala na yan na ipinagkaloob ng Diyos ang ayon sa kanyang kalooban. Upang sa ganon, ay maging bahagi talaga tayo ng kanyang kaganapan na plano na ibinigay sa atin sa daigdig na ito habang naglalakbay tayo sa kanyang kaharian sa langit. Kaya ginawa yung panghawakan natin na pagkakataon na kung saan ay huwag natin kalimutan na ibinibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin. Huwag tayong magtiwala sa pamahili sapagkat inaagaw niya yung pagtitiwala natin sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kapangyarihan na higit na pakinabangan ang kanyang pagliligtas. Ito po tatlong ito. Tawa tayo ay mapuno ng pagpapasalamat. Maging simple tayo sa ating pagkilos sa daigdig na ito at higit tayong magtiwala sa Diyos at magtiwala tayo sa ating sarili na nais ng Diyos na higit natin pakinabangan ang kanyang walang hanggang pagpapala.